tips dahil naulan, pakinig niyo po ba yan? Kasi meron ngayong bagyo pero hindi pa ako nakaka-isyoso kung anong pangalan ng bagyo, basta merong bagyo ngayon. So kaya gumawa po tayo ng homemade hotdog. Okay, so dito malalaman po natin kung maa-achieve nga po ba talaga natin, nabibili po natin hotdog. So malalaman po natin dito yon. So ang kagandahan doon, kapag na-achieve natin yon, pwede natin negosyohin. At ang isa pa po sa pinakamahalaga doon, alam naman po natin yung mga chikitin po natin maihilig po sa hotdog kahit nga po mga may edad na. Kahit ako, may time na, diba, parang ang sarap-sarap magpapak ng hotdog. So dito, makakasigurado po tayo, yung mga ipinaglalagay na ingredients ay safe na safe po. Kaya panoorin nyo lamang po hanggang dulo kasi step by step po natin gagawin at syempre, hindi pa rin po mawawala yung posting po natin. So, kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. Lakas ng ulan mga katipid tips, so hindi ko alam kung sobrang agas-as. Gagamit po tayo dito ng food processor na na-order ko po ito online. O chicken hotdog yung gagawain po natin. Pero, pwede rin naman po tayo gumawa ng pork o kaya pork and beef pag-mix natin. Pero ako, chicken yung gagawin ko para mas healthy kasi yung si baby po namin, yung bunso po namin mahilig po talaga sa chicken. So, para maiba naman po yung kakainin niya. Bali, yung binili ko po dito ay chicken breast. Para wala na tayong tatanggalin buto, wala na tayong tatanggalin balat. Okay? Ngayon, hihiwain lang po natin to ng square-square. Para madali naman po magiling sa ating food processor. So, kapag nagayat na po natin lahat, ngayon maglalagay na po tayo ng ating pong ingredients. Okay, so kahit anong pampalasa, pwede po nating ilagay dito. Isang Knorr chicken, 1 teaspoon iodized salt, 2 sachet ng onion powder. Maglalagay po tayo ng garlic powder. So, maglalagay din ako dito ng paminta. Maglalagay din ako dito ng harina. Para mas masustansya, maglalagay po ako dito ng gulay. So, pwede kayo dito maglagay ng carrots, kahit patatas, celery, basta i-blend lamang po natin ng mabuti. So, ako, ang ilalagay ko po ay malunggay po ng kapitbahay. So, maglalagay din tayo dito ng cold water. Yan, para hindi po mahirapan yung blender po natin sa pagbe-blend ng ating pong chicken. So, easy assemble lamang po ito kasi ipapatong lang natin yan sa ibabaw. Kailangan po pinong-pino. So, alam nyo ba ang amoy nito mga katipid tips? Amoy sausage. Ngayon, after po nito, ilalagay na po natin sa casing ito pong ating chicken. Okay, so dito gagamit po tayo ng casing po ng hotdog. So, ito po yon na na-order ko siya online. Pwede rin po kayong bumili ng casing na kulay red. So, ako, white ang ginamit ko kasi chicken yung gagawain po natin. Para mas madaling makagawa tayo ng hotdog, meron din ako nito na in-order ko din po online. Buhos na naman ang ulan. Okay? May kasama siyang tatlo kasi ito pang longganisa yung malalaki. So, yung pinakamaliit yung gagamitin po natin. Ilalagay lang natin sa loob. Tapos hihigpitan nyo lang yan and then kunin natin itong ating hotdog casing. Ang cute eh, no? Mahaba talaga siya. Yan, tulungan lang natin yung ating pong mano-mano na machine na matulak po hanggang dulo. Hindi po napupwersa or hindi po masira ito, diba? Na ilagay na po lahat natin dito sa casing, ito po ay ibubuhol pa po natin. So yung size na gagawain po natin ay yung normal size na nabibili po nating hotdog. Wala pong hangin or wala pong space. Kaya aayusin po natin yung pagtatali. Ito pwede nyong itali, pwede rin naman pong hindi. Kasi di ba yung hotdog naman is hindi po nakatali. Kaya ito, hindi na din po natin itatali. So habang nire-ready po natin ito, nagpainit na din po ako ng tubig sa ating pong steamer at dito po sa ating kaldero. Kasi dalawang paraan po ng pagluluto yung gagawain po natin. Ito na po yung ating pong mga hotdog. So unahin na po natin yung lulutuin po sa pinakalong tubig. So kailangan simmer lang yan mga katipid tips. Okay? Hindi kailangan ng kulong-kulo. Kung nakikita nyo, umuusok lang talaga siya pero hindi kumukulo. Hindi na din po natin yan tatakipan. Okay, so halimbawa kung nahihirapan po tayong magpilipit nito, pwede naman po nating talian magkabilang dulo.
Pero ito pong ating sa steamer, lalagyan po natin yan ng takip. Yeah. Hotdog na siya. Okay, so kapag nahango na natin yan, so pwede na natin yang gupitin sa gitna. So dahil okay na po tayo dito sa ating pong homemade hotdog, ngayon magluluto na po tayo. Para matikman na po natin at ma-judge na natin. Para malaman na natin. Unang-una, yung casing. So katulad naman po nung nabibili po natin. So kapag nagluluto po ako ng hotdog, naglalagay po ako ng kaunting tubig, saka ng kaunting oil. Sa hitsura at hitsura, diba? Talagang hotdog na hotdog siya. So kung kulay red yung ginawa po natin, eh maihahalin tulad po talaga natin ito sa hotdog na nabibili po natin. So ito na yung ating mga hotdog. So para din naman siyang hotdog mga katipid tips. O hindi nga lang kulay pula, pero sa hitsura is para talaga siyang hotdog. Kasi alam niyo yung dulo, yung bawat dulo, yung kulubot, tapos itinusok pa natin sa stick. So para talaga siyang hotdog. Ngayon, tikman natin. Kung may ihalin tulad pa rin po ba natin sa hotdog. Okay, so nung ginagawa ko to, na-excited ako, napapa-smile ako dun sa paggagawa ng hotdog po natin. Pero in fairness mga katipid tips ha, yung anak kong isa is natikman na, talagang type na type niya. Si Ate Roche, may pagkapihikan yon pero nagustuhan niya. Ayan, kumakain na siya ng hotdog. So ito, nababalatan din mga katipid tips. So sa lasa, sa inilagay po natin na onion powder at saka garlic powder, and then sa inilagay po nating nor. So may pagkabango at malasa din po itong ating homemade hotdog. So hindi man ganun katulad dun sa nabibili po nating hotdog, pero para sa akin pwede na ito mga katipid tips. Lalo na kung umiiwas po tayo sa mga processed food, sa mga hotdog, di ba? So pwede na po ito. At siguro, so wala po ako ate tipid tips nung hotdog casing, wala din ako nung manual machine sa paggagawa ng hotdog. So ito yung pinakamadali na pwede nyo pong gawin. Pwedeng pangbalot at pwede rin pong pang negosyo. So yung kapag nagawa na natin yung mixture ng hotdog, i-shape lamang natin ng square, pwede rin ang bilog, so pwede rin po ang haba na hugis hotdog, and then i-dip natin sa breadcrumbs, and then pwede na po natin itong i-freezer. So, totoo lang, mas madali po ito. kung tatanong nyo naman kung possible ba siyang itinda, yung homemade hotdog natin, para sa akin, basta maayos po natin yung pagkakaluto, pwede po natin itong itinda. I-market lamang po natin na talagang masustansya yung homemade hotdog po natin. Pwede natin ilagay sa mga plastic packaging at pwede rin naman po na dito sa mga microwave bubble top. At sabay lamang po natin sa mga Shanghai frozen po natin, mga embutido. So kapag nakalagay sa microwave bubble top, so ganito yung itsura. Okay, so ngayon bibigyan ko din kayo dito ng mabilisang costing po natin. Para may idea lang tayo, di ba? Kung magkano ang puhunan, kung ibebenta, magkano naman po yung posible po natin tubuin. Yung costing na gagawin po natin ha, costing pa rin po yun dito sa lugar po namin. So magpo-costing pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't iba nga po tayo ng lugar. So iba't ibang presyo po yung mabibili po natin. Okay, umpisahan po natin sa ating pong chicken breast. Nabili ko lamang po siya ng 260 pesos. Pagsamahin na yung garlic at saka onion, 15 pesos. Isang chicken cubes at saka iodized salt, 7 pesos. Sugar at flour po natin, pagsamahin na din, 5 pesos. Asukal at saka flour, pagsamahin na, 5 pesos. Yung malunggay, hindi ko na po isinama kasi pwede naman po tayong makahingi po nun sa mga kapitbahay po natin or kung meron na po tayong mga tanim. Diba? Kaya ang total po ay 289 pesos. Ngayon, mag-plus po ng other expenses. Labor at gas po natin, pagsamahin na, sabihin na po natin na 50 pesos. Yung casing na ginamit po natin, konti lang naman po yung nabawas po natin doon sa binili ko.
So, sabihin na po natin na 15 peso. Kaya ang total po lahat ay 354 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 33 pieces na nagawa at ang kakalabasan po ng 10.72 po yung pinakampuhunan po natin kada isang homemade hotdog. Pwede po natin ibenta ng 15 pesos po kada isang piraso at kapag minenus po yung pinakampuhunan, so posible po tayong tumubo ng 4.28 po kada isang piraso. So kapag itinimes po natin yon sa 33 pieces na nagawa po natin, so estimate tutubo po tayo ng 141 pesos po dito sa isang kilo na ginawa po natin. So sana, bago po nagtapos yung video po natin, meron po akong nagbigay na idea po sa inyo sa simpleng paggawa po ng homemade hotdog. So kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!